Sa book of Isaiah, chapter 38, verse 1 hanggang 6. Inuulit ko po, Isaiah chapter 38, verse 1 hanggang 6. Andiyan na po kayo sa amen na malakas. Amen. Basahin ko na ho. Sabayan nyo na lang sa inyong paningin. In those days, was Hezekiah sick unto death? And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Verse 2. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Verse 3. And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Verse 4. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, verse 5, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Last verse. And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Bigyan ko lamang ho kayo ng konti at sadyang maiksing background sa karakter na ating pag-uusapan. Walang iba kundi ang Haring Hezekiah. Si Hezekiah po ang pang-13 hari ng Southern Kingdom o ng Kingdom ng Judah. Parte pa rin po yan ng Israel. Kasi kung hindi nyo natatanong, may history ang bansang Israel na nahati ito sa dalawa. Yung North at yung South. At parte po si Hezekiah doon sa tinatawag na Southern Kingdom ng Israel. He was the son of King Ahaz. Sino si King Ahaz? Siya po yung ruler o yung hari na nag-promote ng hindi magandang bagay sa bayan ng Diyos. Ano yon? Yung idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na kung saan ang Diyos ay namumuhi. Sa Kanya po ito ay hindi klase ng pagsamba, kundi klase ng pagkakasala. But King Hezekiah, yung anak ni King Ahaz, chose a different path. Umiba siya ng landas. Anong ibig mong sabihin doon, Pastor? Na umiba siya ng landas. Umiba siya ng landas kung yung tatay niya suwail sa banal na Diyos ng Israel, si Hezekiah hindi. Siya po ay sumunod. He is counted as one of Judah's most godly kings. In fact, sinira niya lahat ng mga idols na pinatayo ng kanyang tatay at maging marahil yung mga nauna pa. The same time, rini-open niya rin at cleanse niya rin yung templo. Ibig sabihin, kung meron siya mga nakitang rebulto doon, inalis niya lahat yon at winasak niya po. At ni-restore niya po yung tamang uri ng worship na hinihingi ng Panginoon. He trusted God rather than relying din po sa mga foreign military alliances. So hanggang dyan na lamang po yung ating maiksi na pakilala sa kanya. Kasi yung crisis naman ko sa buhay niya, pag-uusapan naman ho natin sa mensaheng ito. Amen. Ang pamagat ho ng ating mensahe ngayong Sunday na ito ay, As Hezekiah, when death was sentenced upon me. As Hezekiah,
when death was sentenced upon me. Point number 1. Dreadful news. Dreadful news. So ano yung idea na itong unang puntos na ito? Is yung tinatawag na heaviness nung narinig niyang balita, at the same time yung heaviness at overwhelming na emotions ni King Hezekiah nung natanggap niya yung balita. Verse 1. Basahin natin ulit. In those days was Hezekiah sick unto death. So hindi lang siya basta may sakit o karamdaman. Siya po ay mamamatay na. Bilang na po ang kanyang mga oras. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him. So, pinadala sino? Yung preacher na ang pangalan ay Isaiah. Sino nagpadala? Ang Diyos. And said unto him, Thus saith the Lord. So, hindi ito salita ni Isaiah lamang, kundi siya'y tagapaghatid lamang neto. Set thine house in order, for thou shalt die and not live. So, pinaghahanda na siya dito ng Panginoon. Kumbaga, sinasabi dito sa, set thine house in order. Hezekiah, prepare to die. Kasi hindi ka na gagaling. Alam niyo, sobrang bigat na ito. Kasi ito rin yung panahon na kung saan yung Assyria ay nagbabanta na kalabanin, sakupin sila. So, imagine yung kanyang damdamin, kung gaano ito kabigat para sa kanya. As a leader ng isang country, meron siyang national problem. At the same time, meron din siyang health issue, personal problem. Pansinin niyo po, the news was not just a medical diagnosis. Sa halip, ito rin po ay isang direktang salita at pahayag ng Diyos, which means, pag ang doktor ang nagsabi, may taning ka na, may possibility na matuluyan ka nga. Pero not all the time. Kasi ang doktor ay tao lang. Pero dito, ang nagsasalita ay hindi tao lang, kundi yung may pahiram ng buhay, ang Diyos mismo, na siyang nakakaalam kung kailan isisilang ang tao at kailan din yung petsa na mamamatay. So, alam natin na hindi lang to basta medical na usapan, kundi ito ay spiritual na usapan. Yung Diyos ng spiritual na kabilang buhay ang nagsasabi sa kanya, malapit na tayong magkita. Ang sabi, Thou shalt die and not live. Kumbaga, Hezekiah saw his life cut short. His work bilang king, unfinished. And his future, napakaagang tinapos o tinuldukan. Meaning, yung phrase na set thine house in order, ibig sabihin po niyan, settle mo na. Lahat ng maisesettle mo hanggat kaya mo pa. Settle your affairs, arrange mo na yung inheritance nila, mag-prepare ka na for your departure sa lupang ito. Kaya, we can say that nagdulot ito ng shock kay Hezekiah. Nagdulot ito ng grief sa kanya. At syempre, mga realizations din. Kasi sino ba namang hindi? Wala naman kung pag nakarinig ng hard news, difficult news, lalo na sa lente ng buhay mo, na sinasabi, hindi na ito kahabang, gandito ka na lang, hindi man lalambot ang tuhod. Naturally, ang mangyayari ay bibigay po tayo. Ang mararamdaman natin ay devastation. So yung mga realization na yon, tsak naglalaro yun sa isip niya. Nakita niya kung gaano ka-fragile ang buhay, at the same time, gaano ka-sudden kapag sinabi ng Diyos, it's time. At yung uncertainty. Siyempre, marami siyang maiiwan eh. Yung mga anak niya, yung asawa niya, at yung buong bansa. Kasi, wag niyo pong kakalimutan siya po ay matino na leader. Hindi po siya corrupt gaya ng mga taga Northern Kingdom. Kaya masasabi nating, nung narinig ni Hezekiah itong balitang ito, na death ang kanyang sentence nung araw na yon, mataas yung emosyon. Kasi makikita natin dun sa verse, di ba? Humarap daw siya sa pader
sa wall. Pakita natin yung verse na yon. Then Hezekiah turned his face toward the wall. Sa sobrang bigat, napatalikod siya, napatingin na lang siya sa wall. Which is, nangyayari pa rin yan sa panahon natin. Yan yung mga sandaling matutulala ka eh. Pero makikita nyo po, kahit gaano nakakatakot yung sandali sa buhay niya, ang ganda ng attitude niya at response niya. Hindi po siya nagwala. Andun pa rin yung fear, pero makikita mo, pinulot niya pa rin yung sarili niya and prayed unto the Lord. His emotions came from facing mortality. So, hindi siya pang forever. Nakita niya yon. At yung ebidensya, yung kaharap niya si Isaiah at yung dala niyang balita. So, andyan yung fear of leaving his people. At yung mga concern sa kanyang legacy as a king. So, natural human dread po ito. Ito po talaga ang mararamdaman natin kapag kaharap na natin yung walang katiyakan o yung unknown. Resulta, Hezekiah reacted with deep sorrow. Hindi lang po basta sorrow. Deep, malalim yung kanyang kapighatian o kalungkutan dito. Kaya nga napatingin siya sa pader eh. Pero anong nyo kung ano maganda dito? Maliban doon sa nag-pray siya sa Panginoon, isa sa hinahangaan ko kay Hezekiah, totoo siya sa sarili niya. We can see here, di siya nagkunwari sa nararamdaman niya. He did not hide his pain. He expressed it openly before God. Hindi siya nagpretend gaya ng mga Kristiyano sa ating modernong panahon. Marami po kasing pretenders sa ating panahon. Na animoy invincible, super Christian sila. Pero deep inside, nagsisinungaling sila sa mga sarili nila. Si Hezekiah, hindi. Kahit sa harap ng sentensyang kamatayan, naging honest siya sa Lord regarding sa kanyang feelings. Kamusta feelings mo sa Lord? Honest ka ba? Kasi mamaya, nagpe-pray ka sa Lord, dishonest ka pala. Ultimo sa nararamdaman mo. Wala ka pang sakit niya na sana approach natin ang Panginoon kung paano in-approach na Hezekiah with all honesty. Kasi ang realidad, natural reaction, kapag nalaman natin na may serious na illness po tayo, often, yung raw na emotion natin is fear, sadness, confusion. Lilitaw din yung feeling na feeling mo, you are abandoned. At sa laban na yon, mag-isa ka lang. Lalo kapag sinabihan ka ng doktor, 3 buwan ka na lang, yung mga binanggit kong feelings, lahat po yan maglulutangan. Opo, kahit sabihin mong mananampalataya ka ni Kristo, o hindi ka masyadong reliyoso, mararamdaman at mararamdaman mo yan. Bakit? Gaya ng sinabi ko, lahat po yan ay normal na reaksyon. Natural reaction ng isang tao. Sa part ng buhay ni Hezekiah, pinapakita po sa atin ngayon ng Lord ngayong umagang ito. Ngayong Sunday na ito, sa kanyang banal na salita, it is normal. It is normal. Hindi mo kailangang mag-pretend na strong kapag bumibigay na yung damdamin mo at tuhod mo. You don't have to. Kasi yung Diyos na banal, hindi niya inaasahan sa'yo na magkunwari ka pa kahit sa ganong sandali. Sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon sa kwento ni Hezekiah that it is normal to feel deeply devastated when facing life-threatening conditions. Gaya ng may taning ka na. Unang buhos talaga niyan. Kung magiging honest tayo, matatakot ka. Ma-anxious, magpapanik. Sino ba namang hindi, di ba? So, anong dapat nating ma-realize dito? Sa dreadful news na natanggap ni Hezekiah, even the most faithful believers face sickness and difficult news. At pwedeng one of these days, ako yon, ikaw yon, o kahit sino sa atin yon. Meaning,
ang dapat nating tandaan, just because we live godly lives doesn't mean we are exempt from feeling fear or even the reality of death. So hindi porkit Kristiyano ka na, tiyak mo nang sa langit ka pupunta, tagasunod ka na talaga ni Kristo, at namumuhay ka ng may kabanalan, ay exempted ka na maramdaman yung takot. At lalong-lalo na yung realidad ng kamatayan. Kaya nga sinasabi ko, makinig po kayo. Siguro yung mensahe na to, hindi mo pa kailangan, pero 100% kakailanganin mo to. So, wag po tayong magkaroon ng maling kaisipan na exempted na tayo sa tinatawag na realidad ng fear. In fact, Job, David, and Jeremiah, lahat po sila nakaranas ng fear. Lahat sila nakaranas ng crisis. Ang maganda lang sa kanila, pag binasa mo yung kanilang mga buhay na nakatala o nakarecord sa Bible, naging honest sila lahat sa nararamdaman nila. Tandaan niyo po, honest emotion is not a lack of faith. Inuulit ko, honest emotions is not a lack of faith. Kaya we should not pretend to be unshaken kuno. Yung tipong hindi ako tinatablan, hindi ako nauuga, hindi ako naaapektuhan. Kasi may ganyang branding ng Christianity ngayon eh. Kahit pa facing ako ng serious health issues, alam nyo po, suppressing fear, hindi po yan nakakagaling. Hindi rin po yan nakakapagbigay ng lakas para mag-endure sa bawat araw. Lalo na kung meron kang karamdaman o crisis sa buhay, kagaya ni Hezekiah. In fact, pwede pa tayo netong ilid sa sa mga greater distress. Kasi binibigyan mo ng false hope yung sarili mo eh. So pag nandun ka na sa dulo ng false hope na yon, madi-discourage ka. Guguho ang mundo mo kasi hindi darating yung mga inaasahan mo. Kaya mas maganda po yung honest emotion. Yes, amen. Amen? Amen. Acknowledge natin yung takot natin. Kasi yun ang first step toward trusting. First step yan sa healing, saving, enduring. Kaya wag ho tayong nagpapapaniwala dun sa mga false teaching na naglipa na ngayon na kapag good Christian ka, you will never get sick. O to worsen the case, you will never feel fear. That is unbiblical. Wala pong ganong turo sa Bible. At gaya ng sinabi ko, ang makikita niyong mga karakter sa Bible, lahat po sila nakaramdam ng fear. At hindi lang po basta Bible characters to, great Bible characters. Mga minamahal, God knows our thoughts. God knows our feelings. Ang nais ko lamang pong iparating, God is not offended by our tears. He is not offended sa ating mga honest questions na dulot ng ating mga takot. Kasi yun ang totoo, magtatanong ka. Lalo na sa unang bagsak ng isang dreadful news, nakakatakot na balita, kahit ayaw mo mag-autopilot ka. Bakit? Pero hindi naman ibig sabihin na nagtanong ka ng bakit is equivalent to pagkakasala. Kaya nga ho yan ang iniiwasan ko sa church na to. Baka maging extreme naman tayo. Masyado ng pa-spiritual pero hindi na ho biblical. In fact, it's okay not to be okay. Amen. Lalo na sa harapan ng Lord Jesus Christ natin. Kaya kung next time you receive bad news, difficult news, dreadful news, kagaya ng kay Hezekiah sa kanyang kalusugan, o kahit iba pa na crisis, do not pretend. Huwag kang magkunwari. Huwag tayong magkunwari. Kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung biglang lumitaw na pakiramdam ng pag-worry, it's okay. It's natural. Yun yung naramdaman mo eh. Kung yun yung sasabihin mo sa Panginoon, I believe yun yung gusto niyang marinig sa'yo. Hindi yung lies.
It's okay, tanggap ko naman, Lord, lahat ng mga binibigay mo mabigat. Ikaw pa, hindi kita mapagkatiwala. Hindi ho dapat ganun ang pakikipag-usap natin sa banal na Diyos. Hindi mo kailangan gawin yan. Dahil pag-iisipan ka ng iba na mababa ang level ng relasyon mo sa Panginoon. Ika nga ng mga namatayan, allow yourself to grieve. Amen. Do not fake it. Bring your true feelings to God. Si Hezekiah ganun, di ba? Humarap siya sa wall at nag-pray siya. At nung nag-pray siya, I believe, binuhos niya lahat ng nararamdaman niya. If natatakot ka sa mga oras na to o noong mga nakaraan, sabihin mo sa Diyos. Confess mo sa Diyos. Confess mo bakit ka natatakot. Confess mo kung saan ka natatakot. Confess mo sa Kanya yung talagang nararamdaman mo. Kung gaano katindi at gaano ka sobrang natatakot dun sa kinakatakutan mo. So this is my advice sa ating lahat. Break down your fears and feelings to God in all honesty. Do not pretend everything is fine when it is not. Hindi naman natin nakita kay Hezekiah yun eh. Kasi pag nag-pretend po tayo, nagkakasala ka niyan. Nagsisinungaling ka na sa Diyos. At the same time, nagsisinungaling ka rin sa sarili mo. Napapalampas mo yung pagkakataon na laan ng Diyos sana sa'yo para magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. Tignan nyo po, nung hindi nag-pretend si Hezekiah, anong nadagdag? 15 years. Anong sabi ng Lord? Anong sabi sa kanya? Ano daw yung narinig? Ano daw yung nakita niya? Anong sabi doon? Sa ating text, go and say to Hezekiah, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. Ano yan? Honest prayer. I have seen thy tears. Ano yan? Honest feelings. Ino-honor ng Panginoon yung honesty. Amen. So anong nangyari? I will add unto thy days 15 years. Kapatid, ito ang hamon sa atin. Will you be honest with God about your fears, worries, anxieties, panic attacks, and even about your true feelings? Or will you continue to conceal everything behind your mask of perfect faith? Point number 2, distressful condition. Distressful condition. So pag-uusapan po natin kung gaano ka-deep yung heaviness, yung anxiety, yung panic na nararamdaman ni King Hezekiah. Sa verse 2, makikita po natin ang katotohanan nitong ating point number 2. Sige po. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Verse 3. And said, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. Pansinin niyo po yung huling linya. And Hezekiah wept sore. So, after niya pong marinig yung bad, difficult, dreadful news, si King Hezekiah ay pumasok na po doon sa season of heavy mental and emotional struggle. Kaya nga siya napapray. Kaya nga siya naparemind sa Lord na wag mo naman akong kalimutan maging yung aking mga pagsunod. Ops, hindi po yan record sa kagaya dun sa nakaraang lesson na pinag-usapan natin. Ito po ay humble na pangungusap. Hindi po ito yung record ng kanyang sukli sa mga ginawa sa Panginoon. Hindi po to ganun ha. Hindi po to kagaya ng lesson natin about pride. Tungkol dun sa elder brother ni prodigal son,
Hindi po to ganon. Kundi ito po ay pangungusap sa Panginoon. Huwag mo naman ako sanang makalimutan. Kumbaga, kung sa atin po ito, nangyari itong verse 2 at verse 3, it describes yung mga sleepless nights natin. Yung mga overwhelming thoughts natin sa magdamag. Kasama nung feeling na yung strength natin ay slipping away na po sa atin. Kumbaga, hindi mo na kayang bumangon pa ng isang araw. Hirap ka na sa kalagayan mo. Ito yung experience ni Hezekiah. And I believe marami ang silently nararanasan ito. Maraming tao ang ganito ngayon. And I believe marami din pong mga Kristiyano na palasimba rin at sinisikap gawin kung ano yung good in thy sight ng Lord, ang talagang nagwi-weep ng sore at sobra-sobra sa Panginoon na hindi nabibigyan ng tamang atensyon. Lalong-lalo na yung may mga taning talaga sa buhay. O kung di naman may taning, may malalang health conditions pa rin. O ibang crisis. Pero kahit ano pa man, ang tinutukoy ko po dito, yung para bagang ramdam na ramdam mo, yung sentensya mo parang death penalty. Parang katapusan na ng mundo mo. At kung sa panahon natin ito, it is what we would call today bilang severe anxiety or panic attacks. Kung tumagal pa yon at hindi pa pinabalik sa Isaiah, yun na po ang kanyang pinaka magiging loop na pagdadaanan every single day. So bigyan tuon po natin yung salitaan ni King Hezekiah kasi he used strong languages sa mga verses. Simulan natin sa Isaiah 38 verse 10. Tignan nyo po kung gaano ka-severe yung anxiety niya at panic attack niya. Dinidescribe niya dito yung kanyang nararamdaman na distress. I said in the cutting off of my days. Ito daw yung sinasabi niya sa kanyang sarili. Nangyayari sa isip niya. Matapos siyang matanggap yung dreadful na news ni Isaiah na galing sa Panginoon. I shall go to the gates of the grave. So papunta na ako ng gate ng isang sementeryo. I am deprived of the residue of my years. Sabi niya, wala nang natitirang magagandang taon pa sa akin. Na-deprive na yun lahat nung narinig ko yung nakakatakot na balita ngayon. Ano pa? Verse 12. Mine age is departed and is removed from me as a shepherd's tent. I have cut off like a weaver my life. Tinutukoy niya dito ang Panginoon. He will cut me off with pining sickness. From day even to night will thou make an end of me. So anong sinasabi niya dito, mga minamahal? Mine age is departed. Ibig sabihin, kumiwalay na yung edad niya sa kanya. Hindi na madudugtungan. So makikita mo yung kondisyon ng kanyang mental na kalagayan at emosyonal. Talagang distress siya dito. Tapos ang sabi niya, He will. Yung He dyan, ang Lord. Pinahintulutan niya ang sakit na ito sa akin na mangyari. So, araw at gabi, any moment, pwede akong mawala. So, hindi po siya nagdadrama dito, Yung dreadful news na yon ay medical diagnosis ng isang doktor. May taning ka na. Pero hindi yun nagtapos doon. So, hindi ito, drama lang yan. Yung anxiety na yan, panic attack na yan. Hindi po siya nagdadrama dito, kagaya ng mga sinasabi ng mga unang tao, Natural na reaction po to ng isang tao. Isaiah 38:14. Like a crane or a swallow, so did I chatter and did mourn. Ano ba yung mourn? Luksa. Naman nagluluksa na siya. Para kanino, tingin nyo? Sa sarili niya. As the dove, mine eyes fail with looking up. So dito po, anong sabi niya? Hindi ko kayang tumingin
sa langit. So ano nararamdaman niya? Wala pa siya dun sa moment of acceptance. Di niya ma-embrace. Ano siya, shock, bigla. Kaya nga sabi niya, anong pakiramdam niya? I am oppressed. Undertake for me. Hirap siya. So meaning, itong distressful condition ni King Hezekiah, kung ilalagay natin sa word ngayon, sa one word ngayon, anxiety. Kasi sino nga ba namang hindi? Tama ho? Kung meron ho magtataas ng kamay dito, ay sobrang papalakpakan kita. Ano ka? Rare bird. Bihira ka. Pero, for the rest of us, kagaya tayo ni Hezekiah, kapag merong distressful condition. So, ang gusto ko pong iparating sa ating lahat, anxiety is our mind's reaction to a threat. At nakita natin sa 3 verses na yun kung paano mag-react yung mind ng isang faithful servant ng Lord na nasa posisyon ng isang king. Inuulit ko po, anxiety is our mind's reaction to a threat, whether it is real or merely perceived. Ang anxiety po ay lumilitaw kapag merong banta sa ating buhay. Pwedeng ito man ay totoo, kagaya ng kay Hezekiah, o kapag meron tayong naiisip na napipinto ng mga possibilities merely perceived. Ang gusto ko pong sabihin, yan po talaga ang initial na reaction ng isipan ng isang tao. Halataman o yung makikita mo yung reaction, maiiyak, mapapaupo, maglulupasay, o hindi halata yung mga magaling magdala. Pero deep inside, ganyan pa rin ang nararamdaman at reaction ng utak nila. Like Hezekiah, sa ganitong moments, automatic po. Makikita natin ang ating mga sarili. Kahit pastor pa yan, o anong posisyon yan sa church, may racing of thoughts yan. Overthinking. Tapos, mawawalan niya ng peace of mind. Kasi nga ang fear, malakas mang paralisayan. Hezekiah experienced all of this intensely. Hindi konti. Intensely. Kaya nga ang sabi, he wept sore sa verse 3. Pag sinabing sore, uncontrollably. So umiyak siya nang hindi niya na makontrol yung pag-iyak niya. Ang magaling dyan yung mga kababaihan Yung kapag umiiyak, tapos nagsasalita, nakakapag-explain, pag broken-hearted, pero umiiyak at the same time. Talent yun ng kababaihan. Pero sa pagkakataong ito, isang faithful na king ng Lord, nagawa niya rin. Lahat po ito ay nag-ugat sa tinatawag na uncertainty. Ang katibayan, yung 3 verses na binasa natin. Uncertainty about what? About his death. Mga unfinished responsibilities. Yung mga concern niya sa mga sitwasyon na nasa balikat niya. For example, yung nation nila. Hello? Amen. Yan po talaga yan, mga minamahal. Natural, human fear, ang dulo talaga niyan sa kalooban natin, suffering. Ang hirap huminga. Manlalamig kamay mo, pati mga paa. Tapos, makikita mo ang sarili mo, nahihilo ka na. Ang tawag doon, panic attack. Wala akong tao na seryoso at nagbibigay halaga sa Diyos niya at mga relasyon na binigay ng Diyos sa Kanya ang hindi makakaramdam ng takot kapag lilisanin niya yung mga responsibilidad na yon. Kapag hindi ka nakaramdam ng ganon, anong klaseng tao ka? Ako na magsasabi, irresponsible ka. Ang kanyang thoughts sa mga panahong ito ay nagtuturo o nakaturo doon sa mga worst possible outcomes, yung mga worst na mga senaryo. Kaya sigurado, kagaya din natin siya. Di ba pag nandun tayo sa ganong kalagayan ng mental natin, ano nararamdaman natin? Alone. Kahit nandyan mga kaibigan mo, pakiramdam mo, alone. Niyayaya kang kumain, sumabay sa kanila, tapos nagtatawanan sila, nakangiti ka, pero ang pakiramdam mo pa rin ay alone. Kasi yung serious illness,
kahit sino ho sa atin, serious illness always brings worry. It is a common human experience, and it should not be immediately regarded as a sign of weak faith. Alam nyo ho, naabutan ko po sa maraming mananampalataya yung ganitong perspective na kapag ang isang Kristiyano ay nakaramdam ng takot, ang kanilang pinaka-interpretation nila doon is, yan si brother, yan si sister, kaya yan, nakakaramdam ng takot ay mahina ang pananampalataya sa Diyos. Pero hindi ho yun totoo. Bakit? Kasi ang Biblia nagsasabi, si Hezekiah, faithful sa Lord. Hindi ka tatawagin ng Biblia na isa sa mga great characters na faithful sa Lord, na nakakasunod sa Kanya nang wala kang faith. So ano makikita natin? It is possible na kahit may faith ka, ay maramdaman mo yung presensya ng takot. Kasi tao ka. At maling-mali na isipin na pag meron sa ating nakaramdam ng takot, weakling na. Lahat tayo may season of fear sa ating mga buhay. Hindi porkit anxiety o nagpapanik attack ang isang believer ay palagi na lang ang ibig sabihin o ang nag-iisang ibig sabihin ay weak ang faith niya. Hindi po. Yung nag-websor ba si Hezekiah, ibig bang sabihin nun, weak siya? Hindi po. Hindi ba pwedeng honest lang siya? Sa nararamdaman niya, true lang siya sa Panginoon nung moment na yon. Kasi ganun po ang aking naabutan at ayoko pong abutan ng mga bagong ligtasyon. Kasi lalo lang pong lalala yung sitwasyon. So inuulit ko, hindi po porkit nag-anxiety, nagpa-panic attack, ang isang believer ay palaging ibig sabihin, weak kasi ang faith niya. Weak kasi ang prayer life niyan. Kasi if that is the case, ang pinaka-argumento ko lang, bakit po yung mga great believers like Hezekiah struggled with fear? Kasi kung totoo yung sinasabi nila na ang dahilan nun ay mahinang pananampalataya at mahinang prayer life, dapat ko hindi na-distress si Hezekiah sa kondisyon niya. Dapat makikita natin ibang reaksyon ang nakasulat sa mga verse 2 at verse 3. Pero hindi. Na-anxiety siya, nag-panic siya, na-down siya, na-distress siya. Kaya okay lang na yan ang initial na nararamdaman mo. Dapat ho ma-realize natin ngayon pa lang, anxiety does not mean God has abandoned a Christian. At the same time, makita yung natin na si Christian, hindi porkit nakaramdam siya ng anxiety, panic attack, o fear, ay inabandonan niya na rin yung kanyang tiwala sa Panginoong Hesus. Hindi po yung ganon. Hindi ba pwedeng ang ibig sabihin lang nun ay hindi siya superhuman, kundi human lang? Kasi sa case ni Hezekiah, he seriously care, sobrang deep pa nga sa kanyang buhay. Kasi kung hindi, susunod ba siya sa Panginoon? Gagawin niya ba yung what is right in the sight of the Lord? Kundi siya seryoso na believer ng Diyos at di siya seryoso sa kanyang gampanin as a godly king? Kaya hindi po palagi. Inuulit ko, hindi po palaging kapag may nakakaramdam ng takot, palagi na lang ikukonekta sa mahinang uri ng fellowship sa Diyos. Na pag meron ka nakitang kapatira na dumaranas ng panahon ng takot sa kanyang buhay o pag-aalala, ay, kaya ganyan yan kasi hindi yan spiritual. Hindi kasi yan deeply connected At kung i-connect man, gagamitin mo man yung word na connection, i-connect mo dun sa, kasi merong unbelief. Baka
Ginugupo na siya nung kasalanan ng unbelief. May mga ganon. Pero sinasabi ko, not all the time may ganon. Kasi kung laging ganon, si Hezekiah, isa palang example, na hindi laging unbelief ang dahilan ng fear. So maunawaan natin that is not always the case sa usaping fear. Bakit kaya hindi natin itry mag-reconsider? Palagay nyo, try nating unawain ng mas konti pa yung mga King James Bible natin. Try natin buksan. I-reread natin. Tapos, i-check natin yung mga narinig ba naming preaching dati sa mga old heads. Lahat ba yun tama? Kasi minsan kailangan natin makita sa sarili nating mga mata. Ang pino-point out ko po ay i-review natin yung mga naipasa sa atin. Hindi porkit famous yung preacher, mas matagal na yung preacher, bagamat maganda yan. Okay? Meron silang mga experience sa Lord. Pero iba pa rin yung experience mo sa Lord at sa Word of God. Kasi una ho ako sa pila na nakasaksi nun. Kaya gusto ko po i-point out yung aking kinamulatan at kinamulatan ng marami na branding ng Christianity. We must be, yung tipong, we must be kalmado and unafraid at all times para masabi na spiritual ka, brother, at faithful ka, sister. Nga lang, but the Word of God shows that God meets us in our fears. God meets us in our anxieties. Not only when we are kalmado or unafraid. Hindi mo kailangang magkunwari na malakas. Mas maganda nga yung mahina eh. Yun yung huli kong basa sa Bible. Alam mo kung bakit? Kasi doon natin mapapatunayan na ang Panginoon ang hugutan natin ng lakas. At siya mismo ang lakas. I think it's about time na po na ihinto natin yung ganung thought. Simulan natin sa church na to. Yung thought na, if I have faith, I should never feel afraid. Listen up. God understands our frame. He remembers we are dust. No need para magpaka-God tier believer. Alam mo sa sarili mong hindi ka invincible. Walang ganon at hindi tayo magiging ganon. He knows kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Kasi siya ay nagkatawang tao. In fact, God does not condemn us for feeling anxious. Bagkos sa tuwing meron tayong fear, He invites pa nga you and me to bring it all to Him. At yun ang dapat nating gawin, to live by faith. Hindi to live by fake. When fear, anxieties rises, speak your thoughts aloud to your God, to our God. Sabi nga ng old hymns, di ba? Tell it to Jesus. And I hope pag may sinabi ka kay Jesus, with all honesty. Remind yourself sa kanya mga past faithfulness sa'yo. Maging yung pag-faithful mo na nangyari sa grasya niya, remind mo siya. Do not let fear control you, your mind, your heart, your soul, your life. Kaya, kaysa makipag-wrestling tayo sa mga fears natin, no? Makipag-debate sa anxieties, panic attacks sa mga isipan natin, just to prove to other people, other believers, na masyado akong spiritual eh. Masyado akong faithful, super Christian ako para makaramdam ng fear eh. Kaysa ganun gawin mo, I suggest, when you are afraid, pray specifically about each fear. Sabihin mo, Lord, I am afraid. Natatakot ako. May sakit daw ako. I am afraid of this pain, Lord. Yung masakit na katotohanan na any moment, pwede kong iwanan ang pamilya ko. I am afraid, Lord, of the future. Help me. Help me to trust you. Yun po ang dapat nating ginagawa. Yun ang totoong living by faith. Ang sangkap po ng living by faith is honesty, transparency sa harapan ng Diyos natin.
Hindi mo kailangang i-impress ang kahit sino man sa status ng faith mo sa Panginoon para ideklara ka na ikaw ang pinaka-Christian sa mga Kristiyano. You don't need that. And by the way, yung mga nakatingin naman sa'yo, most of them do not care. Naman talaga silang pakialam sa'yo eh. Critic mo sila eh. Alam mo, kahit i-impress mo ang critic, hindi sila mai-impress. No need ipakita sa kanila ang distressful condition mo ay wala lang sa'yo. Yung tipong super duper mega to the max, sisiw lang to sa akin lahat. Pero pag uwi ng bahay, nagbe-breakdown. Di makahinga. Pinapahiran yung dibdib ng kung ano-anong langis ng mga matatanda. If you are in a distressful condition, face it. Kasama ng Lord. I-open book mo sa Kanya lahat ng nararamdaman mo. Every moment mararamdaman mo. Hindi yun mapapagod makinig sa'yo. Yun nga ang gusto niya eh. Kapatid, will you stop condemning yourself for feeling fear? And instead, bring your fears openly before God. Gayahin natin si Hezekiah. Dali natin sa Panginoong Yesus, sa banal nating Diyos, lahat ng mga kinakatakutan natin. Hindi mo kailangan mag-solo. Kasi ang sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. May kasama ka. Hindi niya sinasabing, walang mga ganitong kabibigat na sitwasyon. Ang sinasabi niya, kahit meron, hindi ka naman mag-isa. Andun ako. Amen. Okay naman, meron naman ako natutulong sa inyo. Okay. Ang goal ko po talaga ay makatulong sa lahat na mayroong mga fear, anxieties, panic attacks. Bakit? Naranasan ko rin po yan. At hindi ko kinakahiya yan. Wala akong dapat ikahiya. And I believe kaya ko yung naranasan para mag-guide yung mga nakakaranas nito. Kasi, narating ko na po yung silid na yun eh. So kahit papano, meron tayong ideya para gabayan yung mga nandoon. Amen? Third point, divine healing. Divine healing. Sa Isaiah chapter 38, verse 2 and 3 pa rin. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Tandaan niyo po yun ha. Prayed unto the Lord. And said, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth, with a perfect heart, and have done which is good in thy sight. Tandaan nyo rin po to. And Hezekiah wept sore. So anong makikita natin dito? Instead of being swallowed by despair or fear, Hezekiah turned his fear into prayer. He poured out his heart. He reminded God of his walk, pati nga yung kanyang perfect heart. So, hindi siya mayabang pag naglilingkod sa Lord, ha? Amen. Hindi kagaya ng Pharisee na nililiit yung isang tax collector na napag-aralan natin noong nakaraan. So, anong resulta? God heard him. Sumagot ang Diyos. At di lang basta sumagot, ni-restore ng Diyos ang kanyang health. At di lang basta ni-restore. Dinagdagan pa ng 15 years ang kanyang buhay. Ang ganda, di ba? Paano na lang kaya kung nagpagupo siya sa takot? Buti na lang, he did not remain in fear. Hindi siya nanatili sa silid ng anxiety, panic attacks. He acted in faith. At yun din po ang dapat nating gayahin. Kapag may takot, may anxiety, may panic attack, yes, ina-acknowledge natin yung presensya nila. Pero hindi natin kikilalanin sila na mas powerful kaysa sa Almighty God natin. He prayed, he wept, he appealed to God's character. Alam natin ang kapangyarihan ng Diyos natin. Yung karakter niya. At alam natin na kaya niyang rumisponde sa kung paano tayo humiling sa Kanya, o mas sigit pa, o sumugat siya sa ibang paraan para iprepara tayo. Kasi minsan, hindi naman niya tayo bibigyan agad ng kagalingan, di ba?
Pero kahit di niya tayo bigyan ng kagalingan, binibigyan niya naman tayo ng kalakasan. Yes. To endure kung sakit man yan o kahit anumang klase ng crisis sa buhay mo yan na naa-anxious ka at nagpa-panic attack ka. Ang fear ay di palaging dead end. Hindi po yan palaging dead end, lalo na sa isang nagfe-faithful sa Lord kagaya ni Hezekiah. Bagkus ang fear ay pinto papasok sa isang imbitasyon. Imbitasyon na ano, Pastor? Imbitasyon na mapatunayan mo ulit na ang Diyos mo ay buhay. Kapag ang buhay mo ay para bagang gusto mo na lang mamatay, o kaya may nagsabing mamamatay ka na, mga minamahal, huwag kang magstay doon sa fear. Magstay ka doon sa katotohanan na ano, siya ang tagapangalaga natin. Ang supplication ni Hezekiah ay isang uri ng faith na talagang makikita nating trusting. Bakit? Kasi hindi siya trusting pag okay ang lahat. Ang faith talaga, mas nakikita natin yan kapag hindi okay. Kapag yung sitwasyon natin ay hopeless. Hezekiah believes his God can change the outcome and give him strength to endure. So ito po ay makokonekta natin sa Lord Jesus Christ natin. Na siya ring ating healer at ating strength. Hindi siya nagpakain sa nararamdaman niyang takot. Bakit? Because his strength came from knowing God is faithful. Kakainin lang naman tayo ng takot kapag kinalimutan natin kung sino ang Diyos natin. Pero pag kilala natin ang Diyos natin, kahit nandyan pa ang presensya ng takot, anxiety, at tinatawag na mga panic attack, etc., meron pa rin peace. Bakit? Kilala mo ang Diyos mo eh. Mas sigit siya. Dambuhala siya. Kumpara sa lahat ng takot mo. Kung ang ating mga takot ay para bagang mga barko, ang Diyos naman natin ay karagatan. Kaya, huwag mong kakalimutan kung sino si Jesus Christ. Ano yung mga attributes niya? Ano yung nature niya? Ano yung character niya? Ano yung mga pangako niya? Mamaya naglulupasay ka na dyan, ang dami pala niyang pangako, hindi mo pa nababasa, hindi mo pa nakakabisa, hindi mo pa nare-recite, at higit sa lahat, hindi mo pa na-experience. Huwag kang magpalamon sa takot. Act in faith. Gayahin mo si Hezekiah, gayahin natin siya. Si Jesus Christ, hindi po siya dekorasyon na para bagang pampasko lang. Ang Lord Jesus Christ natin ay panglahat ng season ng buhay natin. Lalong-lalo na doon sa madidilim. Amen? Bakit? Kasi siya ang nag-born ng sickness natin. Una, yung spiritual sickness natin. Yung pagiging makasalanan natin. Hindi natin mabigyan ng kagalingan yung mga sarili natin. To the point, hindi natin mabigyan yung sarili natin ng righteousness para papasukin sa langit. Sinong nagpagaling sa atin? Yung mga sugat ni Kristo. Yun ang sabi sa Bible. Kaya nga, naniniwala tayo na marami sa kalagitnaan natin dito sa langit pupunta. Dahil kay Jesus Christ, our healer, the lover of our soul. Hezekiah received healing, longer life, at higit sa lahat, na-deepen po yung kanyang faith sa Lord. Kaya dapat ipaalala mo lagi yung faithfulness ng Lord sa mga past difficulties na meron ka. Why? Kasi doon mo makikita, totoo nga, siya ang divine healer. Nasa kanya ang divine healing. Tingnan niyo po sa 17 ng chapter 38 ng Isaiah. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. So anong sinasabi dyan ni ano? Anong nilalaman nitong talatang ito? Ito na po yung salitaan niya. Noong nakabalik na si Isaiah at ibinalita na sa kanya na hindi ka na mamamatay. Yung sentensya na death, wala na. And wait, there's more. Meron pang adds on. Ano yon? 15 years para sa'yo. So anong sinulat niya? Anong diniklara niya? But thou hast in love to my soul. Panginoon, mahal mo talaga ako. Lalo kong naramdaman ngayon. Alam ko na dati, nung sumusunod ako sa iyo with a perfect heart, pero mas lalo kong naramdaman ngayon. Anong sabi niya? Delivered it from the pit of corruption. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko na makikita yung sarili ko na maagang mabulok na bangkay.
sa sementeryo. Corruption. Ibig sabihin, sabi niya, for thou hast cast all my sins behind thy back. Ultimo yung mga nagawa kong atraso sa'yo na ang tawag ay kasalanan. Hindi mo inalala. Nilagay mo siya sa likod mo. Tapos binigyan mo pa ako ng 15 years. So, ang buti ng Diyos, no? Buti na lamang kamo na gano'n siya, humarap siya sa pader, nanalangin siya, at umiyak ng uncontrollably. Pero sa lahat ng yon, ito ang gusto kong sabihin, hindi siya nagpeke. Nagpakatotoo siya. Gusto mo sagutin ng Lord ang mga panalangin mo? Do not fake it. Tell the truth. Be honest. Amen? Kasi ang realidad, God does not always heal immediately or in the way we expect, but He always gives strength and peace. Our faith in our Lord Jesus Christ does not guarantee no sickness, but it guarantees we are never alone in it. True faith is not the absence of fear, but choosing to trust God in spite of fear. Sana ko sa susunod na makaramdam kayo ng takot, ha. Huwag niyo i-condemn yung sarili niyo. Huwag ho kayo yung parang mga hindi nakakaunawa o nakarinig ng preaching na to. Yung ibang tao, gano'n na nga sinasabi. Pati ba naman ikaw, yung pa rin sasabihin mo sa sarili mo, mahina kasi faith mo, mahina kasi prayer life mo, mahina kasi ganyan, mahina kasi yung ganito, kaya nagkakaganto. Hindi naman nare-resolba. Hindi ka rin gumagaling. Now, tell the truth. Balikan mo tong preaching na to. Balikan mo yung kwento ni Hezekiah. Gusto ko pong i-reconsider natin yung way of thinking natin. Kasi real talk, we often think healing is only physical. Ang pagpapagaling po ng Panginoon, ng divine healer, ay hindi laging physical lang. Tandaan nyo po, pag may sakit tayo, may iba pang pinapagaling ang Panginoon sa atin. Nagpapagaling rin po siya ng puso, ng isipan. Nagbibigay rin po siya ng grace sa atin para makapag-endure. Lalo na kapag yung healing ay para bagang delayed. Natututo tayo ng tinatawag na patience. At mas mahigpit na pagkapit sa faith. Kasi pag wala kang sakit, gusto mo parang lahat instant. Parang noodles. Pag binuhusan mo ng mainit na tubig, nilagay mo yung mga seasonings sa tinakpan mo, gusto mo, ilang minuto, ready to serve, ready to eat. Hindi kaya yung iba sa atin, kaya merong mga kalagayan, na pray ka ng pray sa gabi, na sana gumaling ako, pero hindi ka kaagad gumagaling. Pero nakikita mo, mas patient na ako ngayon kaysa dati. Hindi ka na magagalitin. Kaya nga sinasabi ko po sa atin, we often think healing is only physical. Hindi po. Yun po ay spiritual din. Ibig sabihin, nagmamature ka as a person, as a believer. Ang faith natin sa Lord Jesus Christ ay nagdudulot ng victory over fear. Anong ibig mong sabihin doon, Pastor? Ang ibig kong sabihin is hindi yung inaakala ng marami. Na pag sinabing victory over fear, wala na yung fear. Hindi po. Victory over fear, kahit pa ang sickness o yung crisis mag-remain, may victory pa rin kay Jesus Christ. Why? Kasi akala nila ang peace na kukuha kapag wala yung trouble. Hindi po. Ang peace ay mas nararamdaman kapag nandyan pa yung trouble, pero at peace ka. Kaya nga po, rebuke na natin sa ating mga sarili yung kinamulatan nating branding. Pine-persuade ko po talaga kayo, hinihimok at iniimpluwensyahan ko po kayo, na wag na po nating yakapin yung kinamulatan nating branding ng Christianity, na ano? Super Christian. Hindi man yung sinasabi, pero mararamdaman mo, yun ang sinasabi nila. Na kailangan may mag-exist sa'yo at sa atin na super Christian kapag kumakatok ang fear sa ating buhay. Tao ka, hindi ka tatak ng damit na no fear. Tao. At yun po ang totoo, walang nag-e-exist na super Christian. Wala. Kaya i-reject na natin yung idea na yan.
Amen? Reject na natin yung idea na if you are not healed, you have no faith. Hezekiah prayed, was healed, but many faithful believers are not. Iba nga kinamatayan pa eh. And yet, ang grace ng Lord ay still sufficient. Hindi tayo tinitignan ng Lord na weakling. Ang nagsasabi lang naman na weakling ka, yung ibang tao at yung pride mo. Pag meron ka naramdaman na takot, yan ay imbitasyon. Punta ka sa kanyang luklukan ng biyaya. Iyak mo. Amen. Kwento mo. Kung kailangan mag-seek ng medical help, seek medical help. Pero do not forget to lean on Jesus Christ. Kasi siya ang ating daily strength. Do not fake it. Be honest. Hindi kailangan ng Lord Jesus Christ ng mahabang monologue mo. Make your prayer specific. Sabihin mo, Lord Jesus, I am sick. May sakit po ako. At natatakot po ako dito sa sakit ko. Nararamdaman ko po siya makirot. Hindi po ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Napupuyat ako. Umiinom ako ng gamot pero para bagang walang bisa. Ask ko po yung healing ninyo. And above all else, nagtitiwala po ako kung ano man ang plano nyo sa kalusugan ko at sa buhay ko. Bigyan nyo po ako ng lakas na lumakad every day through this. Turuan nyo po ako, Panginoon, na kahit ganito yung sitwasyon ko, wag akong malate, wag akong umabsent, wag akong mawala sa church, magbigay pa rin ako ng glory sa iyo sa bawat araw ng buhay ko. Ngayon, kung may taning man ako, katulad ni Hezekiah, at hindi ako madagdagan ng 15 na taon, turuan mo ako na sa mga nalalabing taon ko, magbigay ako ng glory sa iyo. At kung bigyan mo pa ako ng ilang taon pa, turuan mo ako na wag yun sayangin kapag pinagaling mo ako. I believe yun ang tamang approach sa fear. I hope na kumbinsi ko kayo. Huwag niyong pakinggan ang boses sa labas at boses sa isip niyo. Yung boses ng preaching na to ang pakinggan niyo. Yung boses ng patotoo ng buhay ni Hezekiah ang pakinggan natin. Yung boses ng Panginoon na nagsasabi sa atin na meron tayong malalapitan. Now the challenge is, will you turn your fear into prayer, trusting that God hears you and will give you exactly what you need, whether healing or the grace to endure? Shall we pray?